Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Miyerkules, adlaw stong inahan sa kanunang panabang, pitsa 7 sa buwan sa Enero tuig 2026. Kami yung mga alagad sa kahanginan, ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Ubanimentod sa alas 9 karong buntagas ng programa sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Unya ato ding unahon pagpadangat ang ato ang latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, attorney, kay sinastong linya. Yes, itong linya partner, Sir Jomar Eclarino. Good morning, Sir Jomar. Yes sir, og mamalo, good morning sa atong tanan og sa tanang tigpaminaw kini itong latest weather update karong adlaw. Padayon nakaapekto ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Makasinati kita generally fair weather, gawas ini na yung mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorms. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Central Visayas, nakadagatan malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 5:37 sa hapon, ang dagat mo taob sa alas 2:24 sa hapon, muhunas unyang alas 7 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:09 sa buntag diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Dagang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag yung tanan dinha sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, rising food prices drive inflation in Central Visayas. Sa Super Balita, ulo sa bata, gitangag. Sa The Freeman, in Cebu City for 2026, no business tax increase. Sa Banat News, ulo sa puya, gitangag sa iro. Mga mulupyo sa Minglanilla ng kugang. Sa Philippine Daily Inquirer, MBC calls for Marcos executive order to keep politicians off ayuda. Sa The Philippine Star, budget can withstand legal scrutiny, says Palas. Sa Manila Bulletin, 2025 inflation sinks to 9-year low at 1.7%. Ug sa Tempo, woman's body found in box. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, ang may ipadagat naman. Ay, wala pa magud ko nakadagat ron attorney. Ang may ipadangat kaninyo ang ating mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Welcome sa atong kasaulugan sa 2026 Sinulog Festival. So hinaut pa sa tabang ni Senior Santo Niño, malipayon ang atong pagsaulog sa atong Sinulog 2026 minus ang mga katalagman, mapalabda na to ang agyanan sa tubig, mapalabman o mapamabwan unta ang bulsa o maminus-minusan ang korupsyon sa mga contractor, mga elected government official nga involved yani. Again, to all the visitors na karon sa Cebu, Viva Pit Senior! Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination, water, sunlight, temperance, air, rest and recreation. and most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alang sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Cebu City Transportation Office miauhag sa publiko nga likayan ang pagdaog sakyanan aron makasalmot sa Novena Masses karong Fiesta Senior. Giandam na usab ang mga bus nga ipang-deploy aron maghatod sa mga manimbahay ngadto sa Basilica Minore del Santo Niño. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giandam na sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang mga bus nga i-deploy aron moatod sa mga manimbahay gikan og padung sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Kay sugod karong Enero 8 hangtod nga mahuman ang kapistahan, siradaan ang mga dalan palibot sa mga simbahan atol na sa Novena Masses sa Fiesta Senior 2026. Adunay giandam nga mga designated parking areas sa mga kasikpit nga establishmento. Apan gilikayan gyud nila nga mas mabugat pa ang trapiko sa palibot. Maong gingusgan sa lokal nga kagamhanan pinagi sa Cebu City Transportation Office nga paymuslan na lang ang pagsakay og bus paingon og gikan sa Basilica. Dako kayong matabang nga aduna kitay pampubliko nga transportation kaning gitawag na tug Maybus ug uban pa nga mga operators nga mo'y sakyan sa ato ang mga deboto kay usa gyud sa ato ang dakong problema diri sa ato ang sulod sa ato ang gitawag nga Plaza Sugbo ang parkinganan. Nagkahigayon ang news team sa pagkuyog sa dry run sa mga bus gagamiton aron kasakyan sa mga deboto gikan sa Southern Cebu. Sumapa ni Consel Dave Tumulak nga andam ang pipila ka mga malls sa north ug southern parts sa Dakbayan aron kaparkingan sa sakyanan gikan sa mga deboto. Minimum rayno ng plitihan nga ibayad mong kinanglan na kining paymuslan aron dili na mosamot ang dagan sa trapiko duol sa Basilica o sa ruta sa Grand Parade. Makigalay no sab sila sa mga barangay aron ipasabot ang ipatumang sistema. Amo sa i-refer pod sa city traffic, no? O doon na ba'y possibility o pwede ba, no? O pwede gani, and that's the time mo inform din sa public nga dili sila magda sa ilahang mga private cars. May paymang usab ang CCTO sa mga driver
nga di magpataka og parking sa gawas. Naka-standby hinon ang ilang mga sakop, apil na ang ilang mga gamit aron i-clamp o di pa ka i-towing ang mga sakyanang nagbabag sa agianan. 90% of these 500 personnel are on the field. Ready na pud ang ato ang mga tow trucks. Kung adunay road obstruction, ato dayon ni siyang pahingusgan nga maaksyonan para ma-maintain nato ang traffic flow. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, National Shrine of St. Joseph dito sa syudad sa Mandawi nangandam alang sa traslasyon. Sunod simana sa pagbisita sa mga imahen sa Sagrada Familia. Karong Fiesta Senior, mas taas ang pagbisita sa mga imahen sa mga simbahan sa Mandawi ug sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Mas taas karon ang pagbisita sa imahe ni Senyor Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe sa mga simbahan sa syudad sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Duha ka adlaw na ang traslasyon, ang panagtagbo sa Sagrada Familia, lakip na ang imahe ni Senyor San Jose. Mao kini karon ang gipangandaman sa National Shrine of St. Joseph sa syudad sa Mandawi. Kung kaniadto gikan alas 9 sa buntag sa Huwebes, hangtod lang alas 12 sa tungang gabi sa Biyernes. Karon hangtod na alas 4 sa buntag sa Biyernes. It will be a longer time for our parishioners, for our pilgrims and devotees to spend the time to visit dinhi sa Santo Niño here sa atong parish. Of course, there will be a veneration and a kissing of the image throughout, start after the 9 o'clock Mass, all the way to the next day sa Kadlaon. There will also be masses nga to be celebrated throughout the day. Gikatakda usab ang meeting sa simbahan ug kagamhanan sa syudad sa Mandawi alang sa pagpangandam sa traslasyon. Lakip na niini ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi Conteam, City Disaster Risk Reduction and Management Office ug City Police Office. Gilauman nga daghang mga tawo ang motambong sa kalihukan ingon man sa mga misa. Sa pagpahawk sa mga imahen, aduna usab pahimangno ang simbahan. Mupos lang ta before the consecration part, meaning the Sanctus. Mupos lang sa ang pagpanghalok and then mo resume siya after the Great Amen, which is inig Our Father, balik na sad o pagpanghalok, no? So ang gipos lang sa pagpanghalok is during the consecration part sa atong misa. Magpabiling abli ang National Shrine of St. Joseph alang sa mga mobisita sa mga imahen hangtod sa farewell mass paingon sa Lapu-Lapu. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Lapu-Lapu City Attorney's Office miimbestigar sa City Traffic Management System kabay niadtong kaso sa motorista nga nalutsag warrant of arrest bisag nakabayad na sa iyang citation ticket. Doon na pailaing usa ka motorista ang midusog reklamo ngadto sa Office of the Ombudsman tungod sa susamang kasinatian. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca. Giimbestigara na sa Lapu-Lapu City Attorney's Office ang City Traffic Management System kon CTMS human sa insidente nga usa ka motorista ang nalutsan og warrant of arrest niadtong nilabay nga tuig. Bisan pa man og nakabayad na kini sa iyang citation ticket human makaangkon og traffic violation. Matod ni Attorney Miriam Fernandez, ang Assistant City Attorney, nga giimbestigara na nila ang tanan personnel nga may kalambigitan sa proseso gikan sa pag-issue sa citation ticket hangtod na sa pag-file sa kaso. Nga mao ang traffic enforcer, IT, ang in-charge sa endorsement ug lakip usab ang pangu sa mong buhatan ug ang legal officer. Check. I'm not saying they are guilty or anything. We're checking on the possible persons responsible. And so of course, nag-fact-finding pataron. Dugang pa ni Attorney Fernandez nga gitinguha nila nga karong simanaha makompleto ng ilang report ug matunol na ngadto ni Mayor Cindy Chan nga mo'y nagmando sa maong investigasyon. Aduna nalay pipila ka mga personnel ang kinahanglan nilang ipaubos sa interview. Nibutyag ang Assistant City Attorney nga kinahanglan nilang imbestigaran ang sistema sa CTMS, ilabi na nga niadtong uwahing semana sa buwan sa Disyembre tuig 2025, nakadawat sila og komunikasyon gikan sa Ombudsman nga adunay laing motorista ang niduso og reklamo tungod kay nalutsan usab og warrant of arrest, bisan pa man og nakabayad na kini sa iyang citation ticket. Right now, atong focus is actually kanang sa katong initial, katong first nga issue. And then gipa-explain pa namo ang CTMS because we have to find out also the persons responsible as to the katong ombudsman nga
nga katong imong giingon nga naabot sa ombudsman nga issue. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing balita, Malacañang andam moatubang sa mga petisyon sa pagkwestiyon sa legalidad sa 2026 national budget. Buot isaka sa usa ka kongresista ang pagkwestiyon sa maong budget ngadto sa Korte Suprema. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Andam ang palasyo sa Malacañang aron atubangon ang mga petisyong iduso sa Korte Suprema ug masuta kung nasunod ba sa Constitution ang 2026 national budget. Kini ang nimong pasalig di Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro human na mahayag si Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice nga naghimo siya og draft sa maong petisyon nga iduso didto sa labing taas ka korte. Gihagit sa mga kongresista ang legalidad sa baguhay lang na pirmahan nga 2026 General Appropriations Act ilabi na sa pagbatod og provisions sa unprogrammed appropriations. Daan ang gihimugatan nilang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kinina ang labing hinlo nga national budget human givito ang kapin 92 billion pesos gikan sa unprogrammed appropriations isip resulta sa makutim pagtuon. Gisegundahan kini sa mga magbabalaod sa Senado o Kongreso human usab sa makuti nilang budget deliberations. Tignan naman po natin, of course, kapag kapos sila nagpahal ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. Ang program appropriations mao ang mga budget items nga anhalang mapunduhan kung adunay sobrang kinitaan sa gobyerno o ubang funding sources. Gikan sa mga nahabilin, gilangkuban kini sa tulo ka mga items gikan sa foreign assisted projects, military modernization o risk management nga may kalabutan sa public-private partnership projects. Maong dako og kumpiyansa ang Malacañang nga paingon lang gyud sa labing gikinahanglang serbisyo ang pundong napasar alang sa gobyerno. Confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos at ito'y para sa taong bayan. So confident po ang Pangulo. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, ulo sa usa ka puya na palgang gitangag sa iro gituhang gilabay kini sa kasagbutan sa sitio Lubas 1 Barangay Campo 7 sa Bukirang Bahin sa lungsod sa Minglanilla. Mga residente sa maong dapit nagtuo nga di taga didto ang inahan sa maong bata. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Naukay ang mga residente sa Purok J, Sitio Lubas 1, Barangay Campo 7, Bukirang dapit sa lungsod sa Minglanilla. Human ilang nakita ang ulo sa usa ka puya nga gitangag na sa usa ka iro kagahapon sa hapon. Una nakadiskubre sa mga puya mao si Enriquez Obsial samtang nagsakay siya nga motorsiklo. Iyang nakita ang usa ka iro nga nagtangag sa ulo sa bag-o nga nahimugso nga bata. Nga tungod ani iyang gipahibaw ang mga mulupyo sa dapit ug giabog ang maong iro nga mahinungdan nga iyan ning gibuhian. Sila ilang gisubay kung asa ang lawas niini. Ilang napalgan ang inahan sa iro mga 50 metros ang gilayon gikan sa ulo nga wala na mahitsura. Ila din kini nga gipahibaw sa barangay Tanod nga nagpuyo rasab sa mga lugar labot sa napalgan nga ulo sa bata nga mausab aga nanawag sa Minglanilla Police Station. Bato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay, ang hepe sa Minglanilla Police Station nga base sa resulta sa investigasyon sa iya mga sakop kabalay residente sa mga barangay nga nanganak nga mamahimong person of interest. Usa sa mga residente ang mipahibaw kanila nga dunay nakita nila nga puti nga sakinan. Ang ituwa nila nga mao'y naglabay sa mga puyan na itong Domingo nga mihunong sa dapit nga mao karon ang gisubay sa kapulisan. Nagilayo na sila sa mga panimalay nga naa sa daplin sa karsada nga dunay mga CCTV camera aron masusi nila ang giingong sakinan nga gituan nga mao'y naglabay sa bagong nahimugso nga bata. Kasamtang ang ipahimutang sa Bone Chamber sa Minglanilla Public Cemetery ang mga puya samtang nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Nya kay gamay naman lang ang panahon, partner. Gamay na lang. Gamay ang panahon. Murag dili na makaigo kung doon na patay hisgutan. So tingbo na to after the break. Okay. Diha lang mo kay magisgot-hisgot tay kahuman niini. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. Celebrate Sinulog Festival 2026 with Chilen Chicharon. Craving that ultimate fiesta crunch? Message us on our Facebook page now for your favorite Chilen Chicharon. Pit Señor! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Samtang nag-commercial natin mga legal consultation diri na itabo. Okay, tungod ato mga balita nga warrant partner ba. Di ba? Yari sa ta sa Sige. lokal nga mga hisgutanan partner kay lagi na hisgutan nimo kagahapon ang sinulog niya. Ikaw man sa sinulog napaglaing major event
dinhi sa Sugbo partner kining tourism forum sa ASEAN Summit nga diri ipahigayon sa Sugbo. So karon nangandam sad ang ato ang lokal nga kagamhanan ingon man uban nga mga ahensya nga dili lang sinulog ang atong andamon pangandaman but also kaning ASEAN. So karon si Mayor Nestor Archival sa Dakbayan sa Sugbo partner kay iyahan na ning gimando nga ay manglimpyo tag major dinhi sa Sugbo. By Venus Ra. By Venus Ra kay mao mag-ingon ordered a massive clean up drive and infrastructure improvement. Ang mga spaghetti wires kuno pangtaguan kadumdum lang ko ani partner atong ASEAN Summit sad nga na-issue katong sometime in the 2000s nga murag pangtabunan nila bitaw tong mga kining pangtabunan nila ang katong nga para di makita sa mga bisita ang mga slum areas nato ang atong mga kabantay nato. And ang nay mga I don't know murag is that a culture thing? Murag ka nang anad kay taanang ipakita ang natural, di ba? Murag ang kanang kung naatay bisita ipagawa sa mga nindot. Ang mga nindot ipagawas, di ba? Mao gyud na rin nahitabo partner kay ang mga spaghetti wires kuno ipanghipos. In fairness sa spaghetti wires, doon na naman ni mga effort ang mga telcos. Taod na siya. And then ang mga clogged drainage ipangkuan Need na, uy, Lord. Kay basig makita ko no kay hinuon adto ra man sa do na ramay na basura si Sir Sir Rodel. So kani mga basura sama ni ani nga nagtipon og kilid sa dan, ipang kuan ni siya, pang dispatsar ni nato kay para ato mga bisita di makakita. So nag-inspection na ang Cebu City government officials ingon man mga opisyalis sa pipila ka mga ahensya sama sa Department of Tourism, sa DILG, Cebu City Transportation Office, PROB, Department of Public Services o kinisang anti-mendicancy office kay basin sa gusto nila nga ayaw mo ayaw ninyo pangayo og limos bitaw. Ayaw ninyo pangayo kining arms kaysa limos lagi na. Ayaw ninyo kasi makakita og mga street show pero that's a thing man in anywhere you go partner. Nagdaan lang siguro na to diha. But kaninoong kining basura I agree kay this is something kining we can address kay murag baga lang sa kitagnaw nga dili na lang sa nato pangtaguan panghipuson nato ang mga basura nya. Si Mayor Archival ingon siya nag-dry run na sila last week partner with the Tourism Commission aron i-identify to ang mga ruta sa mga ASEAN delegates nya. Nagsugod sila gikan sa City Hall padung sa mga key heritage sites sama sa of course Magellan's Cross, sa Basilica, sa Cathedral, sa Parian, Plaza Independencia. So basically mga areas within the pit sa downtown Cebu nya moto nga during the inspection ang mga vendors kining mga manindahay sa kilid-kilid ingon sila nga dili mo magpataka og di mo pataka og pamaligya, dapat you should stay within your designated sidewalks nya. Kini laging akong giingon ganina kini mga clogged drainage, mga kanal gipang identify nga for clearing. Then ang mga heritage structures pod nga magkinahanglan og repair gi-coordinate na with the National Historical nga Commission. Ingon man katong mga tourist guides partner gi-kuan sad sila, gi-train sad sila, kay deploy man sila aron of course naasad kay input nga mahatag sa mga bisita nga by the way kini ang Magellan's Cross, this is a symbol of the kining what is it a symbol for? Magellan's Cross is as the cradle of Christianity in Asia. Ang Cebu. Dalian nakabawi Pumita cradle. Sorry cradle. Duyan. As the cradle of Christianity in the diri gilubong sa kasing-kasing sa sa Queen City of the South. Ang pagtuong Catholic kanhon. Suportaan so na ang mga tourist guides sad kay kuan sila gi-equip sila partner capacitate sila aron naasad sila mahatag sa mga bisita. And then so nangandam gyud ta, and then kita sad nga magsaulog ta sa sinulog murag sad siguro kinahanglan
ambot partner every year may gina daghan kay basura ma-generate sa Sinulog, but Yes. at least paspas kaayo ang ato ang yes. mga kuan makasilhig ikahuman ikaugma mo wala ko'y kuan. I have no doubt nga karong Sinulog mao gihapon because ang nanguho sa DPS karon si Sir Engineer Puloy Hilasque. Okay. So sure gid na kay kanang inighuman na agi magsunod ba. Pero para sad nako, I dream of a Cebu City that one day di na kinahanglan na magsunod kay kamao na ta mohipo sa atong kaugalingong hugaw, di ba? Kay mao na ta mo hipos, pero ang problema mo good partner kay wala tayong mga basurahan. Dili man sad, pwede ra man gyud na. Ibutang sa bulsa. Kay umoingon gud kag way basurahan attorney, ganahan sa dang ubang tawo nga kada lingi nila na basurahan lisod sad kayo. Kuptano niya ika na basurahan ilabay. Ilabay. Okay, kana. Labi pa kay ilang trust karong tuiga is segregation. Oh, tinuod kay dili naman nila kolektahon tong mga sayop pagka-segregate. Malata o di malata. So para nako nindot ng segregation ay apply dili lamang sa basura kundi dili sa tinuod kinabuhi apil na ang mga apil na mga people is segregate good na sa mga malata o di malata. Pero kanang nindot sad na attorney na i-appeal ang sa ato ang tourism kana nga trust. I don't know unsa yung lagtahi nga kanang in a way nga ma-appeal siya sa istorya ba. So kana sa pag pakita sa Cebu gusto i-package ni Mayor Nestor Archival ang Sugbo is a model of urban discipline kono. Para nindot ang impresyon nga atong hatag sa ASEAN delegates. Kay of course dili lang sa ta magpatara ato sang ipakita kung unsa sa nga arang-arang sa nindot sa ang ilang stay dire, ang ilang experience was worthwhile, meaningful. So kana mo cooperate lang sad ta, especially nga taas-taas na ni ang ato ang deployment sa mga pulis kay February until February 4 man ni January wala 27 to February 4. Sila pahuway kay sukad Pasko unya. Para nako, we all have the responsibility to do our share. Kay bag-o lang to nag-viral katong gibadlong naninda og tubig, nagubot pa, nag-inilugay pa. So I think we all need to do our part. So kung naninda ka, ilan naman ko nang iparehistro ron, sige, but I think it's important sa part sa city government nga i-klaro gyud ang information dissemination ug kanang maximum tolerance automatic man gyud expected, especially for persons in authority. But kanang before ta mohimo anang mga apprehension ato sa gyud ng klarohon nga matag usa na pahibaw gyud sa ilahang mga angay tumanon. Di ay good news gyapon partner in Cebu City karon nga tuig ingon si Mayor Nestor Archival nga walay business tax increase kato mga negosyante, mga mamumuo diha. Mura good news ni alang sa inyo ha kay for 2026 dili kuno walay plano ang Cebu City government nga usbawan ang business tax karon nga tuig kay nakikoordinate na kuno ang administrasyon ni Mayor Archival sa iyang kaalyado diha sa konseho led by the Vice Mayor Tomas Osmeña uban pang mga opisyales sa City Council, and ila kunong thrust ang ilang focus this year partner mao kining kining ease of doing business. Yes, gusto niya attorney na within a day ma-release na dayon ang business permit and kaning business tax increase, this became an issue against former Cebu City Mayor Michael Rama kay sa iyatong panahon nga nisugyot siya o niduso siya og tax revision nga mag-include og 300% average increase. Rapiha ng 300%. Oy, kay mao lagi na lang giingon old previous admins ko na wa gyud nag-increase. And then outdated na kuno ang ato ang tax code, tax code sa Cebu City, but kana karon this is good news partner kay considering medyo daghan sa mga kalamidad and then kaning para mo kuan sad partner mo balik pagka-active lively ang economic activity, so daghan tag maingganyo nga mga mamuhunan nga negosyante. Negosyante kay kung daghag mo abli daghan sad ang makatrabaho. Kana. So this is good news matod ni Mayor Archival nga importante ni kay nga wala gyud ta nagbutang og increase kay mao ni ang gusto sa konseho niya. Ana siya nga ni-issue na kuno siya og executive order nga nagmando nga
katong imong giingon partner nga same day release of permits. Kung may usad unta dili lang same day kana sang taas kay nga linya nga ma-discourage na lang sa dang uban nga mo linya kay tungod kay pila man ka days. I know there are many government agencies nga the BIR for example, I know taas kay ang linya, mga adlawon kag adto kay para lang makakuha kag priority number, and then napagid sila rule nga one transaction a day ra gyud para sa imuha. So magbalik-balik ka kung doon na kay tulo ka transaction. So I hope that that is not the case in Cebu City. Even if let's say Cebu City ra man na local government unit, LGU ra na siya, but nindot paminawon nga kanang same day release nya kining wala kayo yung mga linya nya gisuportado sad ang ato ang mamumuo kay saba nimo partner maka indirectly benefit sad ang katawhan ana yun sa man because kung daghang trabaho, daghang work opportunities alang sad sa atong mga kaigsuonan nga kato nangita sa og trabaho. Sa mga establishments nga magkinahanglan og more time nga mo comply sa ilahang mga requirements para sa business permits sama sa fire safety certifications ug uban pa mo hatag sad og 90-day nga compliance period ang dakbayan kay para lagi gyud 90 days is that's 3 months. 3 months, yeah. So that's more than reasonable time, length of time para makakomply. So muna inana ka seryoso ang city government pag inganyo og mga negosyante in Cebu partner. Si Mayor Archival may explain siya nga kung doon naman gani mga delay sa pag-process sa inyong mga permit tungod na kay wala na wala na inspect, wala certification nga gipang require gikan sa let's say BFP for example partner mag-requirements ni sila og mga inspection niya. If documents are ready, maka-assure yun ka nga same day processing yun diha sa City Hall. Yeah. Despite the absence sa kining tax hike hinuon partner, si Mayor Archival mi klaro nga ang mga katong mga negosyo nga apektado sa mga kalamidad sama sa katong Typhoon Tino, dili sila exempt from paying business taxes and other fees. Bayad gyapon ta bisan pa og kining kuan, bisan pag kay kita tanan gibagyo man ta. Kita tanan gibagyo man nya, di man ta maka-invoke nga fortuitous event man to kay kining kuan Unsa man ang define fortuitous? Fortuitous event is something that inevitable, meaning to say dili nimo mapugnan or dili nimo mapugnan or something dili wa ka nag-expect nga mahitabo. Dili tinuyo. Tinuyuan. Mga panghitabo nga di tinuyo o mga kakulian nga di kapugnan. Dili kapugnan. O kung mapugnan man kay kuan siya, ang epekto niya gihapon is kining kadaot. Kadaot sa imuha. So, mo na mga fortuitous events and you cannot invoke that because this one is naa magyoy balaod nga dapat jud ka magkuha og business permit. So, one of the exceptions man na to the rule nga di ka maka-invoke because the law itself says nga dapat ka mobayad with or without fortuitous event unless there is a new order or EO nga maingon sige holiday sa or kanang murag tax holiday, tax break. Wala man. So bayad gihapon ta sa waykos mo. Sa waykos mo pero okay naman partner kining ang kuan murag recover naman tagamay in fairness murag grabe man kaayo inyuhang mga handa last Pasko. Murag lapas gyud sa 500. Lapas sa 500. Speaking nga ng lapas of 500, adto ta sa inflation partner. Unsa man ang inflation? Ang ako rin nailan nga inflation kanang paburot. Pero in this case, unsa man ang niburot? 'Di ba? Kay murag magsige bitag hisgot nga kanang kuan ka na nasad inflation, highest, lowest, but to me when we say economy, mo na kung gigon sa akong teacher in kanang politics and economy last year na it's so difficult for kanang majority of the people, even me, kay kanang to understand gyud no kanang unsa gyud ang inflation because in the first place kung di nimo siya i-apply sa tinuod nga kinabuhi, dili kay ka makaingon nga lisod na gyud kaayo mao ni mauna. So maihapra siya nga dili ni mangumpra guro ay. Dili maihapra ba ang mga tao nga makasabot or inflation sa inflation naman but
ang uban sad mo irason nga because of inflation mahal atong kuan. So unsa man ang inflation, attorney? No, ang pinakasimple na mga definition sa inflation katong imong giingon kaganina is increase in the price of commodities. Mao ra gyud na siya. Every year naadyoy inflation. Pero it's only a matter of how much. So bisan pag ang headline nato karon inflation hits 9-year low at 1.7%, it still the fact remains that there is still inflation. Ni saka gyapon ang presyo, wala ni us-us, wagi deflation. The opposite of inflation is deflation. 1.7%. The good thing ani partner kay this is the lowest in 9 years. The last time 1.3% nga inflation lang ang yearly inflation yun was in 2016. Nya karon 2025, last 2025 1.7 kuno ang atong percent ang atong inflation. Pero mo lagi na. Of course, 1.7 deserve sa nato ni kay after how many years of suffering Perting saka sa presyo, at least karon do na tay year nga 1.7% na lang. Arang-arang. Pero sa laktod nga pagkasutig, mo ingon tag inflation sa mga yanong kanang pagsabot, ang inflation mao ang pagsaka sa balor sa mga palaliton, mao nga mukunhod sad ang balor sa imong kwarta nga ipalit. Kapasar na ba ko ani Prof. Ligan? Okay, mukunhod ang purchasing power ba sa imuhang kwarta kay of course, ang gamay value naman sa lang. imuhang kwarta. Mo na moingon ang mga kanang karang tamingon, so sa una kanitong 5 pesos makapalit na ni kuan. Di ba? Karon ang 1,000 once nga masinsiyuan, wa na. Purot na 1,000. Mao si partner dili ni siya hilig mag-cash. Cashless na ni siya. Mahurot. Cash kaayo. So 1.7% si National Statisticians gikan sa Philippine Statistics Authority nga si Dennis Mapa ni-explain ni siya sa mga reporters kagahapon nga kining headline inflation, meaning ang tinuig nga inflation, the rate of increase in consumer prices, 1.7% lamang last year, lower ni siya sa 3.2% ni adtong 2024. Matod niya nga ang inflation last year nga 1.7% mao ni ang pinakaubos. So kad niadtong 2016 diin do na lamay 1.3% nga inflation. 2016 was kining kuan ni siya. This was the last year of Noynoy's administration and the beginning of the administration of then President Rodrigo Duterte. Last year was below the government's expectation kay nag-expect man kuno ang atong gobyerno nga within 2 to 4% ang target nga inflation this year and yet 1.3%. But ambot partner kung manipulate ba ni nato ang mga numero kay murag I understand murag do na magud sila yung mga presyo nga gipang monitor ani in the market. Yeah, but it's not up to us kana. Di ba? Dili ba? Okay, kinsa sa kahibaw nga unsa may basin sa pahumot ra sad ni or unsa. Sad ano. Tanan na lang. Murag basin sa bakain ana ang mga tao ba kalit ra ba inflation, which leads to my next point. Okay, what now? The numbers saying okay, we have the lowest inflation since within 9 years, but we ask our mga silingan atong pangutan-on atong mga kaugalingon adto ta grocery nabatyagan ba nato nga dako og value ng nato ang kwarta or it's the same thing as before. Depende kung tingi-tingi ka dili man na nimo ma-feel. Nasa niya. Adto na sa niya sa kanang mga. Yes, because kung mag-wholesale ka mas makasave. Dili pod kung mag-wholesale ka mas makasave man ka. Makasave jud ka nya. Kay ba sa digi ta makapalit og tingi-tingi wholesale na hinuon. Ako because I usually do groceries once a month. Okay. Inana niya dayon mag-stock na kag mga daghan. Nya kung maka-timing ka pananglitan na i-sale. Di man ko parehang danis tabar nga kaning depende siya sad siguro no when you buy something di raman
Di mo tanaw sa presyo ba? Maglagot ko. Ang kay kung kamo sa tan-aw mo hasta Bombay i-compare pila na. Dugay na lang nung kay ta mo taas kay linya sa But ang imong ma-save dako kaayo attorney. Uy, lahi gid ning mga laki nga mindset no. Ang mindset sa laki, sud ta palita uli ta. Di ba? Ang babay. Anong katuman yung gikuha nga mahal kaayo bay kuan ano ba? Oo. So mauna this is good thing and I hope masustain ni siya kay masustain ni siya for 2026 kay whether well in theory in numbers in kuan sa document na siya 1.7% and hopefully mo trickle down ni to the masses nga ma-feel sad nato nila ang epekto sa paghinay sa saka sa presyo sa mga palaliton. So, kana siya partner inflation. Napakailain diha mga hisgutana na to atong kuan. Kining kato lang akong giingon nimo ganina na kining katubang nganong ingon ana man na katong report ni Cristel nga duha na ka cases and that's just the reported. How about those nga di na lang musulti or di na lang musumbong kay hasulan na nga kanabang nakadawat nag warrant of arrest noon bisan og nibayad na sa ilang citation ticket. Nibayad na din siya sa iyang citation ticket nya nalutsan gyapon siya warrant of arrest. And you can imagine the kanang kahasol aning maisuhan kag warrant of arrest kay of course you have to explain mo reflect na sa imong NBI record dito. And this is also to me something because nakabasa ko gahapon sa post ni James Deacon about him trying to teach his son to follow the government rules. O pag human, sila na yung gilisod-lisod sa LTO sa to. So, kanabang bureaucratic kaayo ta. But at the same time, government is so quick to impose these things. But at the same time, sila may kusog kayo. Way office ron, magkuan. Ano ba yun? Kumusta man ka nilang mga sistema diha? Naaba ka ni sila tarong nga recording system diha kay or filing system. And to me, attorney ba, hello, it's already 2026. Can we not go digital? Wa mo record din ha? Nga. Okay, naka-experience ko ani partner hinoon sa Cebu City as a law-abiding citizen. Mabayad ta. In short, nadakpan ka. Nadakpan kay no left turn dito dapit sa may kolon. So, kay wala ta kita sa kining signage nya moto sige. Kining kuan nagyapon ta, bayad nagyapon ta. And then pag dito ko sa City Hall, pag pangutanan ako partner, may gani kay gidan ako kung resibo. Kay sila niingon man nga kanus man ni nadakpan dong ako pa man ilang gi-interview. Kay akong tawagan didto sa kuan. Kamo may nanakop. Kamo may nanakop ani sir. Pero sige lang, ibayad na gyapon ta. But in ana nga mga sitwasyon nakapangutana ta nga wala din ni sila tarong kuan nga filing system or recording system. I don't know sad kung unsa kay wa man sad ko nakapangutana pero if in ana nga malutsan ka og warrant bisan pag ang record naana kay record nga nakabayad ka or the only logical conclusion there is kuan walay tarong record. Kay nganong lutsan pa man ka and like I said partner ang kahasol ana nya dayon kining kay mahit na ka sa NBI nya dayon posible kung di pa jud ka motubag ana posible nga maadto pag gina sa korte. So daghan na kayong kahasol. So hopefully sad ma-address na sa itong mga city traffic management offices sa mga nagkadaiyang LGUs partner. Especially karon nabantayan ako nga paspas kay sila manakop kay mao dayto kay gideputize sad even ang mga pulis nga manakop na sad mang-issue sa mga citation sa mga motorista. But ang police part man gyud na sa ilahang role ang mo enforce og traffic. Yes, and then part silang role niya dayon gi seminar sa gyud sila ana partner sa kana nga ilahang kung unsaon na nila pag panakop. So kana sa mga motorista lang sa diha nga kuan tanaw-tanawan ninyo ngadto ay sad mo pagpasagad kung naamoy citation ticket because this is also a lesson learned. No? Pwede sa jud ka ma-filean og kaso, pwede gyud na siya mo lead into a warrant of arrest kung di na ninyo siya kuanon. Kay kuan man na siya. That's an allegation nga naka-violate man ka sa ordinance and then though well may mura siya dunay semblance of may pagka-kriminal kay murag naaman ni 30-day nga imprisonment. So mura siya og kriminal aside sa fine nga imong ihatag and then nakahasol may paimo na lang adtuon bayad na lang kag 500 or 1,000. Okay.
Salamat sa atong legal consultation. Legal consultation. Karong ng buntaga. Bitaw kay, ang uban baya, abi nila wala ra. O, unya, muna ako moingon jud ko nga, kanang mas maig yun nga, mangutanan na lang yun para sigurado. Kat parehato niya, kasi not og mangutanan na lang diba? partner. Kay kato siya, diba? Wag dyan kabaw niya. Unsag, pero na-wrong lang yun tong first mo, tong na-viral to attorney kay. Dili siya taga-agkopya sa warrant. Unya, og iyang picturean, gipriso ko no siya kay nganong iyang gipicturean ang warrant. Ay ko na, very wrong sa daan Very ng wrong dapitan. kayo. Diba? Pwede din na nga, ako, imo kong gikiha, pero Di ka pwede. wala nung Mutanaw kay sa imo kopya. warrant. Oo, sama na ay. So, kana, niyang uban baya, madain taon og kanang maunhan sa kakulba ba. Kay dili anad sa mga inaana na transaction. Tinuod. Muna itong kausa. Ato, Wala tayo Mao na oras. itong kausa, Attorney Malu. AM. Wala tayo oras. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan o misunod kami kanimo. Unsay among mapabot. Kini atong mabasa diha sa Mateo 19:27. Igsoon, unsa may nahimo nimong sakripisyo sa kinabuhi tungod sa imong pagtuon ni Hesus. Bisan sa atong pagkamakasasala, kita nakahimo og sakripisyo sa ginagmay o dinaggo ng mga pamagi. Pananglit, may usa ka butang nga imong paborito apan imong gihatag sa nagkinanglan nini. Dili ba kini usa ka sakripisyo? May mga tao nga buutan kayo ngadto sa mga pobre ug manggihatagon kayo sa uban. Kini usa ka matang nga sakripisyo. Ang mga ginikanan naghimog dako kayo sa sakripisyo alang sa ilang mga anak. Ingon man, may mga anak usab nga nagsakripisyo sa pagatiman sa ilang masakiton nga ginikanan. Ang tubag sa pangutanan ni Pedro ngadto kang Hesus, kunon siya atong mapaabot sa mga sakripisyo nga atong nabuhat mao kini. Diya sa Galatia 6:9 nagingon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadayon kita, wabot ang panahon nga makani kita sa mga bunga nini. Maigsoon, o kini ang pulong nga maghatag og giyak kanato nini karong adlaw. Magampo kita sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Nang itong Amahan, salamat kay imo kaming gitudloan nining maong kamaturan bahin sa pagsakripisyo. Dili sayon ang paghimo nini ug mabuhat lang namo kini pinagi sa imong grasya. Ang pagayon kanimo nga ihatag nimo kanamo kanang imong grasya. Amen. Sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, gatong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. O si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta